anniversary, Ate, Kuya. Thank you. Congratulations. Happy anniversary. Happy Thank you, thank you. Happy anniversary. Congratulations. Thank you. Happy anniversary. Iwan muna kita, ha? Sandali lang. Excuse me. Thank you for coming, everyone. Please make yourselves comfortable. We have everything. We have juice, we have alcoholic drinks para sa mga gustong mag-relax na ng konti. Marami pong pagkain. Feel free to just go and get some food. Thank you. Please sit down. Iwan ko muna kayo, ha? Excuse me, excuse me. Thank you. Oh, cute. Can I open it? Sure. Please sit down. Thanks for coming, ha? Thank you. Thank you. Pasok kayo, pasok. Pasok sa loob, pasok. Ang cute, you're huggable. Yeah, so it's gonna be a girl, Evita. Actually, ayoko pa nga sanang malaman. Kaya lang ito si Emilio, mapilit. Ayan, tuloy na frustrate siya. Nalaman niya na, it's going to be a girl. He was expecting a boy. Oh, I'm happy because I expected a girl. Pwede naman kayo gumawa ulit. Guys, ayoko pa naman buntis. Ang hirap. At saka baka mamaya, sabihin ng mga fans, yan ba yung dati natin beauty queen? Mukha ng walk-in closet. Naku, ayoko nga nung una magbuntis muna eh. Kaya lang, ay naku, kung hindi ko lang talaga manganitong si Emilio. Mayor! Congratulations! Andre! Pasok, pasok. Thank you, ha? Thank you. That's good. Oh, hi, Director Castillo. This is Mariel and, of course, Mayor Conrad. My sister, Julie. Monsignor! Maraming salamat po sa inyong pagdating. Maraming salamat po. Evita, Monsignor is here. Monsignor! Hello, Monsignor. Thank you for coming. Maraming salamat po. Kapatid ko po si Julie. Maraming salamat naman po na pinunlakan niyo kami. Gusto ko lang matiyak kung tinutupad ninyo ang inyong mga vows. Siyempre Marriage vows? Siyempre naman, Monsignor. At kayo rin mag-appreciate sa binyag na anak namin, ha? I will be very happy. I will be very, very glad. Salamat nga pala sa inyong donation sa aking diocese. Basta para sa diocese, Monsignor. No problem, Monsignor. Nakahanda po kaming tumulong sa simbahan. Thank you. Maiwan ko muna kayo. Eh, darating pa tayo mga bisita, ha? Come, Monsignor. Ikaw muna ang bahala sa inyo. Governor! Emilio, congratulations Thank you, on thank this you. very important occasion. No, congratulations to you. Thank you for your support in the last election. Hindi, magpasalamat kayo sa mga taong bumoto sa inyo. Dahil lahat kami sa inyo umaasa, Governor. Asahan mo, tutuparin ko ang pangako. Good, good, Evita. Governor. Hi, Governor Fausto. Congratulations. My gosh, I didn't think you could make it. Can't miss this. Thank As you. usual, it's so beautiful. You're looking younger every day. Yeah. Again, Han, sorry ha. Kailangan ko magsundo ng mga bisita. Tampo na ako, Excuse me. hon. Hey, Monsignor. Chief, bakit ngayon ka lang? Nauna pa sa'yo si Governor, ha? Ako na si Emilio. Happy anniversary. Thank you, thank you, thank you. Andito na sila, Gov. Sila, Monsignor, andito na rin. Ito naman. Evita, ha? Hi! Oh my gosh, Chief Pisicho. Happy anniversary. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Alam ko, sobrang busy po kayo. Napapanood po namin kayo. Marami na si Kaso. Ang daming trabaho. Oh my gosh, it's Gino Padilla! Oh, yeah. It's Gino Padilla! Gino Padilla! Thank you, thank you, thank you. Thank you for coming. Gino! Oh my God! Gosh, Gino, I'm so happy you could make it. Of course. You know naman, I'm really your big fan. Thank you so much. Kakantahan mo ko, ha? Of course. Love na love kita eh. Thank you so much. You make me happy. Pamilya, gusto ko.
Django! Django! Pare, wala kaming imbitasyon eh, kaya gate cashier kami dito. Asawa ko nagpumilit pumunta eh. Hello, Emilio. Wala man lang akong personal invitation. Melda. Roberto. Nga pala, putol ko. Roman, Salamat. Total, merong ipinagdiriwang na okasyon. Mag-usap-usap muna at isang tabi ang hidwaan. Wala ito. Sige, tuloy lang. Gino, please. Okay, everything's okay. Let's continue. Cause after all the pain and felt, you've come to say Hindi maganda ang kutob ko. Huwag kang mag-isip na ako na ano, Django. Baka nga kaya nandito sila para makipagayos. Hello! Hello, everyone! Please take your seat. Thank you. Uy! Para saan yung mga gifts? Oo nga pala. Baby shower ko rin pala ngayon, Evita. Kung pinadala mo ba naman ako ng invitation, edi sana nagdala din ako ng gift. Mabuti naman at nakarating ka. Pinilit ko talaga si Kuya Roberto na mapunta rito. Sana magkaayos sila ng pamilya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman talaga maintindihan kung bakit sila nag-aaway eh. Mag-away na sila hanggat gusto nila. Basta huwag lang tayo maapektuhan. Kasi close friends lang yung mga invited. Bakit? Hindi ba ako close friend? She's not even a friend. Para namang hindi kami naging close ng asawa mo. Pero hindi ba, mas makakabuti kung magkakaayos sila. Hindi na natin kailangan ilihim ang relasyon natin sa kanila. Oo naman. Para maipagsigawan ko na rin sa buong mundo na mahal kita. Bakit nga pala dito nyo celebrate ang anniversary ninyo? Siguro maliit ang bahay ninyo, no? Alam mo yung sa amin, malaki. Oo, ni Melda. Yung bahay mo na mukhang munisipyo sa labas. At department store sa loob. Mahal mo rin ba ako? Ba't di ka makasama? Hindi naman ako nawawala eh. Maganda yung tugtog ko. Sayo tayo. Hindi na. Masakit ang mga paa ko. Sige. Palibhasa, hindi nyo afford ang mga gamit ko. Well, I really think there's no accounting for taste. Kaya pala, ikaw ang pinili ni Emilio. Excuse me. Malinaw ang usapan natin. Hawak mo ang sur, akin naman ang norte. hindi naman patas ang atiyan eh. Mas maraming bayan ng norte. Sa'yo na ang kabisera. Sa'yo pa ang dalawang syudad. Mabuti nga pinagbigyan kita eh. Kontrolado ko lahat yan noon. Para matapos lang ang gulo, pumayag akong bitawan ng iba kong teritoryo.
Eh, puro latak naman ang napunta sa akin eh. Ang hihirap naman sa ibang tao. Binigyan mo na ng kamay, pati braso gusto. Ano gusto mo ngayon? Gusto mo dahil lang natin sa akin? Han? Han, Han, maraming bisita sa baba. Tayo na. mauna ka na, susunod lang ako. Tatapusin lang namin to. Han? Ano nangyayari? Wala yun, Han. Tara, punta natin yung mga bisita. Nelda, halika na. Basta tayo. Siya naman. Aba, mali ko sa kapatid mo. Eh, kung saan sa nagsusuot yun eh. Ha? Halika na. Bye! I love you, Evita. I love you too. I love you more. I can't ask for anything more. Handa ka na ba maging daddy? Handang-handa na. Eh si Mami, handa na kaya sa surprise ni Daddy. Ano yun? Kotse! Pumo kayo, kotse! Dali! Emilio!
agad kami kumuha ng flight nung itawag sa amin ni Julie. Pahinga ka muna, anak. Si Emilio. Baka makasama sa dinadala mo, anak. Ano nangyari kay Emilio? Sinangga niya ang sarili niya para protektahan kayo mag-ina. Kay Emilio tumama lahat ng bala. Gusto ko makita ang asawa ko. Bakit? Sinang gumawa nito sa'yo? Bakit nila ginawa ito sa'yo? Ano ginawa mo sa kanila? Para gawin nila ito sa'yo. Bakit? Ano ginawa ng asawa ko? Inosente ang asawa ko. Anong ginawa ng asawa ko? Hindi siya dapat mamatay ng ganito. Wala silang karapatang gawin ito sa kanya. Anong ginawa niya para gawin nila ito sa kanya? Sabihin mo sa akin! Hindi mo makatarungan ito. Bakit? Excuse me po, Governor. Sure. Mrs. Berantes? Nakikiramay po kami. Salamat. May gusto lang po sana kami malaman tungkol sa asawa ninyo. May alam ba kayo sa mga aktibidades niya? Tungkol po dun sa mga business nila. Eh, yung mga secret bank accounts niya.
Bakit niyo ako tinatanong ng ganyan? Hindi ba dapat hanapin niyo kung sino mamatay sa asawa ko? Hindi ba yun ang dapat tanungin mo? Kung ano man ang gusto niyo malaman tungkol sa mga negosyo ni Mr. Francis, ako ang tanongin niyo. Sasagutin ko ang mga tanong niyo sa tamang oras. Hindi dito. Hayaan niyo muna kami magduksa. Sa'yo na ang mga dating teritoryo nila. Solo mo ng buong operasyon. Chief, sino papalit sa kanya? Sino si Django? Walang tiwala yung ba mga tao nila sa kanya. Sa pagkawala ni Emilio Perantes, guguho ng buong operasyon nila. Para akong nabunutan ng napakalaking tinik, Chief. Sabi ko sa'yo ako ang bahalang dumispatcha sa kanya. Sigurado ka bang malinis ang mga trabaho ng mga bata mo? Ipapahamak ko ba naman ang posisyon ko? Ang siguraduhin mo, ang porsyento ko. Chief, sumusunod ako sa kasunduan. Roman, kanina ka pa ba dyan? Hindi po. Kuya, nakabalik na pala si Ate Imelda galing ospital. Andiyan na pala sila. Sweetheart. Hindi mo man lang kami sinunod sa ospital. Sensya ka na. May meeting lang kami ni Chief. Chief, pinakikilala ko sa'yo ang tagapagmana ko. Miss Bellarmino, hindi ko nga po maintindihan Si Emilio Perantes ang pinakamalaking account holder ng bangkong ito. Ako ang asawa niya. Paano hindi ko ma-access ang account niya? Like what I have explained, Mrs. Perantes, frozen lahat ng accounts ng asawa mo. Bakit nga ganun Mas mabuti ho siguro kausapin niyo na muna ang abogado ng pamilya niyo. Bakit niyo ba ako pinagpapasa-pasa? Wala na ba akong ibang pwedeng kausapin dito para magpaliwanag kung anong nangyayari? Nung buhay pang asawa ko, kulang na lang magkandara pa kayo sa kasisilbi sa amin. Ngayon wala na siya, kontratuhin niyo ako para akong pulobing namamalimos ng salapi. Akin ang pera ng asawa ko at hindi sa inyo. Under stress lang ho ang ate ko. Pagpasensyahan niyo na ho siya. Tumigil lang. Pati mo kong hinihingi ng dispensa sa kahit kanino, ha? Tara na, ate. Pwede mo bang sabihin sa akin lahat ng dapat kong malaman? Iwan niyo muna kami. Huminahon ka muna, Evita. Hindi ako hihinahon hanggang hindi mo sa akin sinasabing totoo. Bakit frozen lahat ng accounts ni Emilio? Bakit merong interrogation ng NBI tungkol sa kanya? Bakit siya pinatay? Ano ba talaga ang totoong gawain ng asawa ko? Sabihin mo sa akin. Ano bang alam mo? 1 taon pa lang kaming kasal. Sa pagkakaalam ko, involved siya sa real estate development. Meron siyang pag-aaring isang mall. He's involved with the chain of nightclubs and restaurants. May kulang pa ba? Meron pa ba akong hindi nabanggit, Django? Handa ka na bang malaman yung totoo? Just tell me the truth! Damn it! Ulo ng sindikato si Emilio at ako ang kanyang kanang kamay. Involve ang pamilya niyo sa pinakamalaking operasyon ng weteng at iba pang illegal na sugal sa buong Luzon. Gangster na pangasawa mo, Evita.
nakakaalam na nagpunta ka rito? Wala. Siniguro kung walang nakasunod sa akin nung pumunta ako dito. Doon tayo. Julie, may nalaman ako. Ano yun? Noong una, inisip ko na huwag nang sabihin sa'yo eh. Dahil hindi ko alam kung paano mo matatanggap. Pero naisip ko rin na baka mas mapanganib kung hindi mo malalaman at mapahama ka pa sa bandang huli. Roman, ano ba yan? Sabihin mo na, pinapakaba mo naman ako eh. Ako nag-utos sa pagpatay sa asawa ng Ate Evita mo. Sino? Sino papatay kay Kuya Emilio? Kuya Roberto. Narinig ko silang nag-uusap ni Chief Pisicho. Bakit nila nagawa yun? Hindi ko alam eh. Marami pa tayong hindi nalalaman, Julie. Anong gagawin natin? Dapat ba sabihin natin to kay ate? Siguradong tatanungin ko niya kung kanino mo nalaman. Baka pati ikaw mapahamak. Paglalayo niya tayo mo. Kapag nalaman niya kung sino ang nagsabi sa'yo. Roman, ayoko magkahiwalay tayo. Ako rin. Hindi ako papayag na magkalayo tayo. Premature ang bata kaya kailangan ma-incubator. Ang liit niya, no? Sa tingin mo kaya makakayanan niya? Ako, hindi ko alam kung makakayanan ko pang lahat. Para akong sanggol na matagal nang walang muwang. At ngayon na nakita ko ng mundo ko. Parang ayaw ko nang pumikit at mamulat ng muli. May hinala ako kung sino nagpapatay sa asawa mo. May nakapagsabi sa akin informant. Naghihinala sila na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Emilio. Hayaan mo silang manghinala. Hindi naman nilang papatunayan eh. Sina Roberto de Merda. At kasabwat nila si Chief Pisicho. Ibigay mo lang ang dyan. At tudurugin natin sila. Paano kung balikan kanila at ang pamilya mo? Unahin natin sila. Hindi, Django. Hindi ko tatanggapin ang mundong iniwan sa akin ng asawa ko. At lalong hindi ako papayag na ito ang mundong kabisna ng anak ko. Nakahanda lang ang mga bata ko. Sino ang una mong gusto mong ligpit? Si Evita. Siya ang unahin niyong patayin. Julie, punta mo na kaya si Django. Baka kailangan niya ng tulong sa pag-settle ng bill. Sige po. Anong plano mo, inanak? Di ko pa ho alam, Tay. Gulong-gulo pa po ang isip ko. Anak, bakit hindi na lang kasi sumama ka sa amin pabalik sa Cebu? Napakalaki ng bahay doon para sa amin ng papa mo. At doon mo na rin palakayin si Emma. Iwan mo na dito ang lahat na masamang nangyayari sa iyo, anak. Magsimula ka ng bagong buhay. Tahimik. Apo. Tama po kayo. Sasama na po ako sa inyo. Salamat. Julie! Roman, bakit? Ang Ate Evita mo. Baka nasa lobby na. Paalis na kami ng ospital ngayon eh. Papatay ng Ate Evita mo. Ano? Hindi ko alam kung paano eh. Basta ang alam ko, ngayon siya papatayin paglabas yun ng hospital.
Nasaan ba si Julie? Hindi kami nakita. Ako? May mga gamit pa ako sa kanya eh. Baka naman naghahanapan pa rin kayo. Kunin ko na po kotse niyo. Hindi, akin na. Anak, hintayin mo kami dito. Kukunin ko lang yung kotse. Opo. Django, balikan mo lang kaya si Julie. Kasama na ako kina mama at papa. Vita! Bakit nakaligtas na naman yung Evitang yan? Ang tatangan kasi ng mga kinuntatamong tao. Hindi magawa ng tama ang trabaho nila. Tapatin mo nga ako, Imelda. Bakit ba atat na atat kang ipaligpit si Evita? Dahil ba pinagpalit ka ni Emilio sa kanya? Ganun ba? Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo, Roberto. Habang buhay ang babaeng yan, hindi tayo mapapanatag. Babalikan niya tayo. Ano naman ang magagawa ng babaeng tulad niya? Marami siyang pwedeng gawin at marami siyang kayang gawin. Kilala ko ang babaeng yan, Roberto. Nagsasanta-santahan lang yan. Pero sa loob niyan, nagtatagong isang berdugo. Good morning, Mrs. Perantes. Good morning. Hindi pa po kayo pwedeng pumasok. At bakit hindi ako pwedeng pumasok? May bisita pa po si Gob. Ganon? Pues sabihin mo sa amo mo na nung tumatakbo pa lang siya at nangangampanya, bukas ang bahay at pamilya namin sa kanya. Ngayong nasa pwesto na siya, kailangan ko pa palang pumila para lang makita siya. Evita, my deepest condolences. Pinag-uusapan nga namin ng mga bisita ko ang napakalungkot na pangyayari. Talaga, Governor? Kaya pala kayo nagtatawanan? Well, you know, of course, Imelda here, Roberto, and Chief Isicho. Kilalang kilala ko silang lahat. Okay, and we also have here Mike Bermudez, Mel Yapco, mga taga-NBI sila. Handa na ba kayo makapagtulungan sa amin, Mrs. Perantes? Hindi ba dapat ikaw ang tumulong sa akin para malaman kung sinong nagpapaslang sa asawa ko at sa mga magulang ko? By the way, Evita, the NBI has already a theory tungkol sa pagsabog na pumaslang sa mga magulang mo. It's an act of terrorism. Ginawa ng mga kaaway ni Gob sa politika para ibintang ito sa administrasyon niya. They know how close I am to your family. And I'm really very sorry naging innocent victims ang mga magulang mo. Ano ba pinagsasabi ninyong lahat? Ha? Alam niyo naman kung sino talagang nagpapaslang sa mga magulang ko. At sa asawa ko, hindi ba? Hey now, Alam niyo? I know you're under a lot of pain. You need a breather. May dinner kami sa bahay kasama si Gov at ilang mga kaibigan namin sa NBI. Why don't you join us? No, thank you. Kailangan ko pang maghanap ng hustisya. Well, good luck. Come on, let's go. Kung ang nag-aaway ay makasakit na nagdadalang tao at dahil dooy nakuna nito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng tagahatol.
Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. Ang salita ng Diyos. Ate, ba't parang hindi nagsasalita si Baby Emma? Bakit naman siya magsasalita? Tatlong buwan pa lang siya. Hindi yun. Ibig ko sabihin, hindi natin siya naririnig na umiiyak, tumatawa. Wala tayong naririnig na sound mula sa kanya. Hindi kaya pipi siya, ate? Julie, ako na lang magpapatulog sa bata. Magpahinga ka na. Good night, ate. Good night. Wala na rin ang lolo't lola mo. Ako na lang ang naiiwan dito para protektahan ka. Pero huwag ka mag-alala. Habang nandito ako sa mundo, walang mananakit sa'yo. Alam mo, maraming masasamang tao sa mundo, kaya dapat paghandaan mo sila. Ako kasi hindi ako naging handa eh. Akala ko ang mundo maganda. At likas na mabait ang mga tao. Kaya nagkamali ako. Ngayon ko pa lang sila pinaghahandaan. Pinabagsak nila ako, Emma. Pero alang-alang sa'yo, babangon ako. Babangon ako at tuturugin ko sila. Good evening po, ma'am. Evita, anong ginagawa mo dito? Kuya, pinilit niya akong dalhin siya dito. Sinubukan kong maghanap ng tulong at humingi ng hustisya sa tamang paraan. Wala na akong matatakbuhan. Nagsasayang ka lang ng pagod at panahon. Magkakakampi silang lahat. Kung nasaan ang pera, nandun ang kapangyarihan. At kung nasaan ang kapangyarihan, nandun ang hustisya. Magmula ngayon ako nang magpapatakbo ng lahat ng operasyong naiwanan ni Emilio. Nakahanda ka na ba, Evita? Oo. At ang ating unang magiging hakbang ay burahin lahat ng mga kaaway ko sa mundo. Handa ka na bang pumatay ng tao? Nagawa nilang patayin ng mga magulang ko at asawa ko ng walang awa. Kaya ko rin gawin yun sa kanila. May mga tauhan tayong pwedeng utusan para gawin yun para sa'yo. Hindi kailangan malagyan ng dugo ang kamay mo. Gusto kong makita, Django. Gusto kong makitang nagmamakaawa sila para sa buhay nila.
Naniningil lang ako ng buhay na inutang ninyo.